Magandang araw po ulit. Ako nga pala uli si Lieutenant Colonel Dax Jacinto Barinos. Nakalimutan kong ipakilala o sabihin sa inyo ang aking codename. Ako po si codename Vishnu. Kung naalala nyo ito, yan. Tapos may konting taglife, marahil naalala nyo na po ako. Ang susunod ko pong kwento ay tungkol sa area pa rin sa Mindanao kung saan nalipat ang aming unit from Comval to Bicaraga region, specifically Agusan Norte. Ang hindi ko lang naman makakalimutan doon, ay yun pa rin dahil na-train nga tayo na kung paano makipasalamuha, makipagkapwa-tao, makipagkaibigan. Yun ang naging trabaho natin. Naging CMO officer po ako ng batalyon namin at that time. That was, I think, 2010. Noong mga panahon na yun, magulo pa rin sa area ng Agusan. At merong atake dito, ambush dito, encuentro dito. Pero ako naman nun, ang iniisip ko, S7 na ako. So, more on community relations. Nakikipagkaibigan, titingnan kung anong mga problema ng mga sinasakupan namin at tinusubukan nating tumulong on the military aspect. Pero isang umaga, actually naalala ko pa, nag-LBM ako noon eh. So habang I think that was about 4 AM. Hindi ko pa alam na may nangyayari kasi hindi naman ako operations, hindi ako operations officer as a CMO ko. So, nagkataon lang talaga na gumising ako ng madaling araw kasi nga nag-LBM ako. So, habang nasa CR ako, naririnig ko yung operations officer namin at saka yung battalion commander namin nag-uusap na meron na pala kaming isang detachment na malapit sa amin na inaatake ng kalaban. At narinig ko ang number ay hindi bababa sa 100 to 150 noong mga panahon na yun. At ang narinig kong huli ay magre-reinforce sila sa area na yon. So, ako naman, dahil S7 nga ako, hindi ko siya iniisip na hindi ko iniisip na ma-involve ako sa operation na yon. Kasi CMO officer na ako eh. However, habang nag-uusap sila, na-realize ko na yung QRF team ng batalyon namin na dati kong hinahawakan ay walang kasamang opisyal. Sabi ko, papasok itong QRF na to. Walang kasamang opisyal? O sabi ko sa batalyon commander ko, Sir, sasama ako. Ako magdadala ng QRF team. Ang sabi ng batalyon commander ko that time, sabi niya, wag. Dito ka lang kasi CMO officer ka. Pero hindi talaga ako mapakali. Kasi nga, yung mga membro ng team ng QRF na yon ay dati kong mga team member. So, ginawa ko, kahit na ayaw ng commander ko at hindi alam ng operations officer ko, nagbihis agad ako. Nagsuot ng uniforme ko, ng combat gear ko, prepare ko lahat. That time, dahil bata-bata pa ako, ang baril ko ay baby M16 o baby M203 with M203 attached. So, meron ako mga M203 shells, tsaka mga bala, at hindi pa uso ang bulletproof vest. So, talagang yung bandolier lang na may mga malalaking bala dahil M203, at saka yung baby Armalite mo. Ginawa ko, sumakay ako sa likod ng sasakyan ng commander ko. Hindi niya alam na nakasakay ako sa likod niya. Nagkasalita siya. Nung sumakay yung operations officer, hindi pa rin niya alam na nasa likod niya ako. Nung umabante yung sasakyan, biglang nagkasalita siya, sinagot ko siya. Ang sabi ko, Sir, ako na magkadala ng QRF, mauuna ako. So wala na siyang magawa. Nasa likod niya ako, and kailangan naman talaga nila ng opisyal sa team ng QRF. Eventually, napagbigyan ako sa gusto ko na i-lead ko yung team na yon, na yun nga yung mauuna.
Pagpasok namin sa area kung saan malapit yung inaatake ng kalaban, dinig namin sa radyo, butas na yung second layer ng fence o yung ng pader ng kampo kahit na high ground yun. Dahil gumamit ang mga kalaban ng improvised explosive device. However, hindi kami pwedeng huminto kasi baka maubos o baka mamatay lahat ng tao sa detachment na yun. Kaya pinush namin. Nung ginawa ko, yung team ko nasa KM450 sa isang troop carrier, ako sumakay sa Simba, yung armored personnel carrier ng Philippine Army na may 50 caliber machine gun. So from there, nasisilip ko yung surrounding, yung kaliwat kanan, hills. So lahat ng hills doon, tinututukan ko ng 50 cal. Pinapatutukan ko sa gana ng tutukan niya yung mga hills kasi nga pagka may ganyang atake, sigurado ang papasok niyan aambushin. Hindi nga kami nagkakamali. Mga wala pa kaming 500 meters mula sa pinasukan namin, mula sa highway, pinutukan na kami ng kalaban galing sa high ground. So, immediately, dismount, lahat. So, inkwentro. Matindi inkwentro. Hindi namin alam kung saan galing yung kalaban. Meron sa taas, meron sa kanan. Kasi nga, yung daanan na yun ay sandwich. Kumbaga talagang naka-design siya na doon kami aambushin. Maraming blockades, nagputol sila ng maraming kahoy para hindi magtuloy-tuloy. Remember, ang gamit namin ay Simba. Wheeled siya, hindi siya truck. So, hindi siya makatawid sa malaking kahoy na natumba, na tinumba ng kalaban. Ang ginawa namin, assess, nung nakita namin ang kalaban na sa taas, ang ginawa ko, tinawag ko yung aking isang gunner at yung isa kong may grenade launcher, may M203 din. Nag-forward kami kasi yung isang team namin na naka-advance na landmine. Na-shoot sila, kitang-kita talaga namin pagsabog ng landmine, na-shoot sila sa bawat kaliwat kanan ng kanal sa kalsada. So may shock sila. Eventually, no choice ako kundi habulin yung kung saan yung pwesto ng mga na-landmine na kasama ko, na team ng nauna sa amin. Pagdating doon, hindi pala na-realize ng kalaban na nakalapit kami. So yung team na nandoon, yung iba unconscious, yung iba disoriented pa rin sa lakas ng putok ng improvised explosive device. Kaming dalawa na naka-M203, dahil sanay naman kami humawak ng M203, shoot talaga namin yung mga aming M203 dun sa pwesto ng kalaban na yun, sa high ground na yun. Kasi from the ground, kitang-kita namin kung paano sumayaw yung mga talahib dun sa high ground na yun. Kung pag pumuputok sila, sumasayaw yung talahib. Lalo pag yung machine gun nila yung pumuputok, sumasayaw yung talahib. Kaya ang ginawa namin, nung isang yung team sergeant ko, binugbog namin ng M203 yung high ground na yon. Eventually, biglang tumahimik yung mga putok. Ibig sabihin, nakuha namin yung location ng kalaban na yon. Eventually, nung tumahimik, tinakbo ko yung team leader na IED, tinanong kung okay lang sila. At kung sabi nilang okay lang sila, sabi ko, sige, kunin nyo yung high ground. Imbis na alagaan sila, i-baby sila, hindi, binigyan ko sila ng tasking. Sabi ko sa kanila, kunin nyo yung high ground para yung utak nila gumalaw ulit. Eventually, sila ngayon yung ginawa kong bantay sa high ground. Kung kami mag-traverse sa road, yung team na na-ID na yun, na safe naman sila, na wala naman nasugat sa kanila, na shock lang, sila ngayon na nag-traverse sa high ground. Sila yung nabantay namin. Yun yung first ambush ko dun sa oras na yon. After 30 minutes na nag-forward kami, after 30 minutes, isang ambush na naman ulit. Siguro na immune na kami sa putok. Wala nang masyadong nagdadak, nagko-cover. Doon na sa gitna, nakaluhod na lang, nag-return fire na lang. So, parang immune na nga yung lahat ng kasama namin sa putukan that time. So wala nang nagko-cover.
Eventually, hahawakan ka na lang ng isang team sergeant mo, sasabihin, sir, binabaril ka na. At eventually, sila rin yung mag-return fire kasi nga, ako, busy ako that time to navigate kung saan talaga kami pupunta. Kasi sa pangalawang ambush ko na yun ng oras na yun, sabi ko, wala na bang ibang daan? Baka wala pang 30 minutes ito, ambush ulit. So, naghahanap pa kami ng way na, habang naghahanap kami ng way, yung ibang kasama namin, busy na lang talaga mag-cover sa amin. Pagkatapos noon, nung na-crumple namin yung kalaban, nag-withdraw yung kalaban sa area na yon, nag-forward na naman kami. Hanggang isang ambush ulit, pero minimal na lang. Kumbaga, pang-delaying tactics na lang nila yon. Eventually, umatras din sila. Eventually, nakuha namin yung detachment at na-recover namin yung may mga tropa tayong namatay at mga kalaban na namatay. At saka ako lang siguro nag-sink in sarili ko na gagawin ko ba yung ginawa ko na to? hindi ko nung papunta ako doon, nung nag-volunteer ako, hindi ko siya na-realize na ganun pala kataas yung risk nung papasukin ko. Pero nung pauwi na kami, nung nag-subside na lahat, nung nakuha na namin yung kampo, yung na-save na namin yung mga CAFGU, and na-recover namin yung mga patay, eventually, habang pauwi ng kampo, ng batalyon namin, iniisip ko, nakikita ko yung daanan, dito ako na-ambush. Dito ako nakapwesto. Sa susunod ulit, dito ako na-ambush. Dito ako na-pwesto. So sabi ko sa sarili ko, uulitin ko pa ba yung ginawa ko na yan? Parang sabi ko, tama ba yun na although, tama yun. Pero syempre, tao rin ako. Doon ko na-realize na tao din ako na pwede pala ako mamatay immediately sa panahon na yun. Kaya, eventually, yung phase na yun, after mga ilang months, after ilang days lang pala, binalikan namin yung barangay na yun, chinek namin yung mga civilian na nadamay, mga nadamay sa putukan, kinounsel namin sila, kinausap yung mga sitio na malapit sa barangay na yun. And eventually, maganda naman yung tie-up namin with the barangay. However, hindi naman nakakalayo, mga ilang buwan lang pagkatapos nun, na-relieve ako sa unit na yon, sa batalyon na yon. And inassign nila ako sa isang unit sa Luzon, wherein yun ang second na assignment ko sa ibang gera na naman. Ang gera ng kakaibang pagtulong sa kapwa. Yun yung unit namin siya pa rin siyang unit ng SF na ka-immerse siya sa isang kabayanan naman, hindi siya sa kabundukan. Ang problema lang sa area na yon ay madalas binabaha, lumulubog sa tubig. Dito yan sa area ng Bulacan hanggang Bataan na tabi ng Manila Bay. Kaya nga, ang problema talaga dyan ay kung paano mo tulungan yung mga tao sa isolated. Kasi nga, island dyan. Kung hindi mo kalain mo, ang Bulacan, akala mo kabayanan lang siya lagi. Hindi. Marami dyan nabuo ng fish pond. Yung buo ng fish pond na yan, ang mga bahay dyan, yung iba hindi pa iniiwan. So may mga nakatira pa dyan sa gitna ng kadagatan na yan, katubigan na yan. So ang ginagawa din namin doon, tinitingnan natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng kalamidad, kung saan na-appreciate naman ng ating local government units, ng mga probinsya, na kung paano tumulong ang armed forces. So, maswerte lang kami noon. Ang kumpanya na napuntahan ko ay may 12 na speedboat at may mga speedboat din na gawa lang ng ating mga kasundaluhan. Imagine ninyo, ang sundalo pala, hindi lang pala magaling sa labanan. Magaling din pala silang gumawa ng speedboat. Hindi ko kalain, ang Special Forces, may mga tao pala siyang marunong gumawa ng speedboat. May mga speedboat kaming gawa sa kahoy na kami-kami lang ang gumagawa. Nilalagyan lang namin ng makina. So, yun mga ginagamit namin pang rescue. Dahil, lalo na sa area na yan, kapag tumaas ang tubig, lalo yan sa kalumpit area, lagpas tao. Pag wala makapuntang kahit na sinong
ah, ah, LGUs, hindi sila makapunta ron dahil wala silang capability na lumapit doon. Pag rubber boat lang yan at mahina yung makina, automatically sa lakas ng agos ng tubig, iaanod din siya. So yung speedboat namin, dahil malalakas siya, kami din lang yung nag-volunteer at malakas ang loob na pumasok sa lugar na yon. So, yung ganun na experiences mo, Dax, sa disaster relief, kasi 'di ba yung sa first episode mo kanina na ikukwento mo yung kaligayahan mo na nakapagbigay ng ligaya sa isang bata sa bundok na nabigyan lang ng simpleng cake, nakita mo yung goodwill na ibinalik, 'di ba? Buong barangay. Ito ngayon kasi covered naman to ng media itong mga ginagawa natin for disaster relief pero pakikwento mo nga ano naman yung sobrang kaligayahan mo rin na nakakasagip ka ng napakadaming tao during ito, tuloy-tuloy naman yung flood. Una sir, yung pagkatiwalaan ka ng, dahil alam naman natin ang munisipyo at ang probinsya ay meron silang provincial disaster relief operation, okay, dahil sa meron silang mga Municipal Disaster Coordinating Council. Ngayon sir, mga yan, trained naman sila, magagaling din sila. However, ang nakita nila, nakita namin na maganda, yung pagkatiwalaan kami ng mga grupo na yan, na mag-rescue. Siguro ang baon lang kasi nakita nila ang pagkakaiba. Ang kasundaluhan natin, may buo yung lakas ng loob na gawin yung mga bagay na yan. Kasi nga, kung sa enkwentro, may putukan, may inggera, hindi sila, yung kaya nilang kontrolin yung takot nila. So, ganito rin sa pagtulong, yung risk din nila, handa silang i-risk yung buhay nila para makatulong din sa mga tao sa lugar. So, yun siguro yung feeling, sir, na pagkatiwalaan ka. Napakalaking factor nun. Kasi, hindi naman natin tututusin, hindi natin specialty yun na makimedal sa operation ng disaster relief, lalo na may civilian na organization o unit na gumagawa ng trabaho na yon. However, yung hihingihan kanila ng advice, hihingihan kanila ng suggestion kung paano mo i-accomplish o paano mo tatapusin yung mission na yon, ay ibig sabihin, pinagkakatiwalaan nila tayo pagdating sa mga sakuna. So yun sir, malaking factor yun na kahit na isang sundalo ka lang, ay nirespeto ka ng mga tao sa kabayanan. Hindi kasi isang sundalo ka lang, hindi. Sundalo talaga tayo, Dax, Pero ang point ko ito major point ko. Kasi what's special about the special forces na andali niyong makuha yung tiwala ng tao. Na of course naman ngayon may training na about ganyan sa karamihan naman actually lahat sa army and even the armed forces. Pero sa inyo kasi innate yung pagkuha nyo ng tiwala ng tao. And yun din yung gamit nyo sa role nyo for, mamaya, next episode mo, yung for territorial defense, paano nyo immobilize yung tao. Pero ano ba anong nasa training ng Special Forces, ano yung nasa organizational culture ng Special Forces, na tinuturuan kayo na kailangan yung kunin yung tiwala ng tao? Opo, sir. Yun talaga ang kasama sa training namin yung kung paano communication skills, kasama yung tinuturuan ka kung paano maging genuine, hindi yung pakitang tao lang. Kailangan pagka may sinabi ka, as much as possible, kailangan yung attainable at totoo. Kasi kung gagawin mo lang yon sa panandalian, mukhang magagawa mo siguro yon pero hindi ka na makakaulit. Ibig sabihin pag hindi ka genuine sa pagtulong mo sa kanila na maiayos ang buhay nila, yun kasi sa Special Forces, parang mula nung sa training pa lang, sinasabi yun na
napaka-importante na magpakatotoo ka. Kung gusto mong tumulong, yun, ilabas mo yung totoong pagtulong, totoong pagmamahal mo sa kung nasaan ka man. Kasi kung peke yung gagawin mo dun, eventually mapipikon ka, eventually magpa-pop out ka, eventually bibigay ka na iba pala talaga yung pakay mo sa kanila. So, siguro sa training ng Special Forces, sa paulit-ulit na ginagawa, meron kasi kami mga module na papapahirapan ka ng mga instructor kung paano mo siya makumbinsi. So, doon nahahasa hanggang malalaman mo na lang pala magiging normal na lang sa'yo na nakikipag-usap ka na nakukuha mo na pala yung tiwala ng kausap mo. Explain mo nga yung duality ng ano nyo kasi ano kayo, di ba? Elite of the elite sa gera. Kaya mamaya, ikaw si Vishnu. Ikaw ang the famous Vishnu ng Marawi. O yan yung mag nyo. Ang dami na nagtatanong kung pwede ko daw ma-interview si Vishnu. Ayan na si Vishnu. Elite the elite sa gera. At the same time, nagagawa nyo yung mga actually nation building approaches na sa mundo ng CRS, ito yung mga CMO, di ba? Na flawlessly ba, na parang wala lang, parang very, very smooth yung package nyo na andyan yung both, yung warrior spirit and then yung pagmamahal sa tao. Na I think paki-explain mo nga na yung paano nyo mine-maintain yung culture na dalawang ganon sa isang tao. Yan, ikaw, si Da Vishnu. Siguro yun nga, yung sinasabi ko kanina, pagpasok mo sa, yun nga kaiba sa Special Forces, parang tinuruan ka nila kung paano maging totoo na magmahal. Magmahal ng kahit sinong mapunta ka sa isang barangay o bundok o kahit saan man, sa bayan, sa city, kung mag-care ka, kung mag-aasikaso ka ng tao, yung totoong pag-aasikaso, yung labas talaga sa loob, sa puso mo, hindi yung napipilitan ka lang. Siguro sa training namin kasi talagang in-emphasize yun na maging totoo ka lang na ito ang gawin mo. So, ang hinarness sa'yo, kung paano i-approach yung mga ganong situation. Minsan kasi hindi naman lahat ng lalapitan mo mabait. Minsan susupladuhan ka. Parang lang yan siguro sa parang naniligaw ka sa may gusto kang girl nung binata ka pa, gusto mong ligawan. So manliligaw ka. So muna babase din ka pa niyan, pero nanliligawan mo pa rin hanggang eventually lalambot yung puso niya sa'yo dahil nakita niya genuine yung pinapakita mo sa kanya. So parang ganun din yan, sir. Na eventually mag-fall sa panliligaw, pero mas yung malaking factor yung totoo. Kasi pagka nagsinungaling ka, eventually babase din ka din yan o mag-break din kayo. So yun sa mission natin, hindi pwedeng ganun. So second phase ng buhay mong to, nagaling, nagyera ka na sa Agcaraga, nakapag-save ka na ng mga tao sa mga disaster sa Bulacan. Anong happiness mo at that stage ng buhay mo nung yung na kapitan ka na ba nun? Kapitan, sir. Kapitan na nun na kasi medyo kailangan ng mga yung first stage na yan kasi napaka-importante na solid na I love this game. Parang ganun na, di ba? Yung nga, sir, yung ang nakaka-addict kasi sa trabaho natin, yung pinapakitaan ka ng pagmamahal, kung pag pinakitaan mo sila ng pagmamahal, pakikitaan ka rin ng mga tao na pinagsilbihan mo ng pagmamahal. Na bawat puntahan mo, yung mga mayor, yung mga LGU, yung mga bata, kilala ka, yung mga mayor, lahat yan magpapasalamat sa'yo bago ka umalis. Kasi nung umalis kami ng Bulacan, sir, na-feel talaga namin yun na please lang, ultimo yung provincial governor that time, sir, ayaw, nakikipag-haggle siya sa NOLCOM, parang huwag niyong paalisin yung SF. Kailangan namin sila. Yun yung, ang sarap ng pakiramdam na feeling na kailangan kanila. Na parang, ibig sabihin, maganda yung relasyon mo sa kanila.
Yun sir, very fulfilling. Yung mga ganung pakiramdam lang. Hindi hindi siya makompensate ng awards yung mga ganung pakiramdam. Yung emotions na totoo, hindi siya makakompensate kahit walang award. Actually, nung lumipat kami ng Palawan, so sabi ko nga, wag na lang akong magpa-promote. Dito na lang ako, gawin na lang nila akong consultant. Okay pa ako. Kasi parang nakaka-addict sir yung care. Yun din. Siguro ganun din yung mga pinupuntahan nating lugar. Nasasanay din sila na kinikare sila na o pinagmamalasakitan sila ng sundalo. So, ayaw na rin lang palitan yung sundalo. Parang naalala ko nung nasa Comaval, sir, sasabihin ng isang former governor bakit hindi na lang lahat ng sundalo SF? Kasi ang comment sa kanya ng mga sityo, mga taga-bundok, na yung SF, ang galing nilang makisama, ang yung SF, para silang normal na taga-sityo na, hindi na sila stranger sa amin. So, siguro nakita nila na kaya palang mamuhay ng mga sundalo na yon sa kabundukan ng ang kasama lang nila ay yung mga residente ron. Kasi kung minsan, di ba, bakit ang trust rating ng AFP ang taas talaga, di ba? And then sa pagkukwento mo kasi ngayon, doon I hope marirealize ng publiko na hindi sa pagbubuhat bangko, talagang ginagawa ng lahat ng armed forces yung kahit hindi natin trabaho, sir. Kaya taas-taas ng trust rating. Sige, kahit hindi natin trabaho, ginagawa. Sige nga. Kahit hindi natin. Yan, sir, gaya niyan, yung hindi natin trabaho manggamot. Pero dahil lang special forces, may mga medics siya, nakita niya ngayon sa sitio na ang dami palang sakit doon. Ang dami palang kailangang bigyan ng gamot. So minsan yung medic kit namin ay mauubos na lang sa bibigay ka ng biogesic, bibigay ka antibiotic, tagagamutin mo yung sugat ni tatay, alalayan mo si nanay. Pag hindi kaya, hahanapan mo ng paraan paano maibaba si nanay sa ospital. Eventually, bababa ka sa LGU, manghihingi ka ng gamot doon. Pag kulang kay LGU, pupunta ka sa provincial, manghihingi ka ulit ng gamot doon para may iakyat mo sa taas. So eventually, parang yun nga yung role ni SF, para siyang middleman. Parang BDO, we find ways. We find ways. Thanks, Dax. Second yes, episode. Thank you, sir.